Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Kapag narinig natin ang dekada 70, ano ang unang pumapasok sa ating isipan? Para sa marami, ito ay panahon ng batas militar. Ngunit para sa kilalang manunulat na si Luwalhati Bautista, higit pa sa isang bahagi ng kasaysayan ang dekadang ito. Isa rin itong panahon na sumubok sa mga pangarap, paninindigan at relasyon ng maraming pamilyang Pilipino. Sa kanyang nobelang Dekada 70, ipinakita niya kung paano nakaapekto ang mga pangyayari sa bansa sa isang ordinaryong pamilya. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan, mas mauunawaan natin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga pinuno ng bansa, kundi pati na rin sa mga taong tahimik na namuhay, nangarap at nakipagsapalaran sa gitna ng mga pagbabago. Kilalanin natin ang pamilyang naging sentro ng kwentong ito, ang pamilyang Bartolome. Ang pamilyang Bartolome ay binubuo ni Julian at Amanda Bartolome at ng kanilang 5 anak na sina Jules, Gani, M, Jason at Bingo. Si Julian ang ama ng pamilya. Bilang haligi ng tahanan, siya ang karaniwang gumagawa ng mahahalagang desisyon. Naniniwala siyang tungkulin niyang pamunuan at pangalagaan ang kanyang pamilya. Samantala, si Amanda ay isang mapagmahal na asawa at ina. Inialay niya ang halos buong buhay na pag-aalaga sa kanyang asawa at mga anak. Para sa kanya, sapat nang makita ang kanyang pamilya na ligtas at maayos ang kalagayan. Ngunit habang lumalaki ang kanyang mga anak at nagbabago ang lipunan, unti-unti ring nagbabago ang pananaw ni Amanda tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa mundong kanyang ginagalawan. Magkakaiba ang personalidad at pananaw ng 5 magkakapatid. Una, si Jules. Ang panganay ay naging mulat sa mga suliranin ng lipunan. Dahil sa kanyang paniniwala na kailangan ng pagbabago, sumapi siya sa kilusang laban sa pamahalaan. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang pamilya, lalo na kay Amanda. Pangalawa, si Gani. Si Gani naman ay piniling manirahan sa ibang bansa upang bumuo ng sariling pamilya. Ipinakita ng kanyang naging pasya na may iba't ibang paraan ng pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang pangatlo ay si M. Si M ay naging manunulat. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsusulat upang maipahayag ang kanyang saloobin at pananaw tungkol sa mga nangyayari sa lipunan. Samantala, si Jason naman ay naging isa sa mga pinakamasaklap na biktima ng karahasang naganap noong panahong iyon. Ang kanyang sinapit ay nagdulot ng matinding lungkot at nag-iwan ng malaking sugat sa buong pamilya. Ang panlima ay si Bingo. Ang bunsong si Bingo naman ay lumaki habang nasasaksihan ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang tahanan at sa buong bansa. Sa murang edad, nakita niya kung paano naaapektuhan ng mga pangyayari sa lipunan ang isang pamilya. Sa pamamagitan ng 5 magkakapatid, ipinakita ng nobela na magkakaiba ang naging tugon ng bawat kabataan sa mga hamon ng kanilang panahon. Samantala, habang isa-isang tinatahak ng kanyang mga anak ang kani-kanilang landas, unti-unti ring nagbabago si Amanda. Noong una, nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang asawa at ina na ang pangunahing tungkulin ay alagaan ang kanyang pamilya. Madalas niyang ipaubaya kay Julian ang mahahalagang pagpapasya sa kanilang tahanan. Unti-unti niyang napagtanto na may sarili rin siyang tinig at karapatang magpahayag ng kanyang saloobin. Natutuhan niyang maging matatag, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang babae at mamamayan. Ang pagkamulat ni Amanda ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng nobela sapagkat ipinakita nitong ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling halaga at kakayahang manindigan. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng pamilyang Bartolome. Naranasan nilang mag-alala para kay Jules na piniling lumahok sa kilusan. Hinarap din nila ang matinding pinagdadalamhati sa pagkamatay ni Jason. Kasabay nito, nagkaroon din ng mga pagbabago sa relasyon ng bawat miyembro ng pamilya habang patuloy silang humaharap sa mga hamon ng kanilang panahon.
Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sila tuluyang nawasak. Bagkus, natutuhan nilang pahalagahan ang isa't isa at harapin ang bawat pagsubok ng may katatagan at pag-unawa. Sa pagtatapos ng dekada 70, nagbago si Amanda Bartolome mula sa pagiging tahimik na may bahay. Natutuhan niyang magkaroon ng sariling paninindigan at mas malalim na pag-unawa sa lipunan. Ipinapakita ng nobela na ang mga pangyayari sa kasaysayan ay may malaking epekto sa bawat pamilya. Higit sa lahat, itinuturo nito ang kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya, paggalang sa karapatang pantao at paninindigan sa tama. Hanggang ngayon, nananatiling mahalaga ang dekada 70 dahil hinihikayat tayo nitong matuto sa kasaysayan at maging responsableng mamamayan.